Hello, Sagittarius, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana ba nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Sagittarius, I would like to say hi muna and a shout out sa ating beloved channel member na si At Maria Mbido 9643. Maraming salamat po for being here. Thank you for supporting my channel and also for all of you, no, Sagittarius 2026 na. Napakabilis ng araw, hindi ba? So it's already the new year kaya I wish you all the best, no, this coming I wish you all the best this 2026. Sana po'y magkaroon kayo ng isang masagana, matiwasay, healthy na 2026 at sana, ulanin kayo ng siksik, liglig, umaapaw na mga biyaya, no? Sa 2026. So, yung first card ninyo is slow and steady. Patience is key. Ayan. So, ito yung importante siguro na i-observe ninyo sa buhay ninyo, i-practice ninyo sa buhay ninyo to practice more patience, okay? Kailangan siguro na maging mas pasensyoso at pasensyosa kayo, this time. Kasi, totoo naman na dapat talaga na matuto tayong magpasensya, matuto tayong magantay. Kasi, hindi lahat naman ng bagay, 'di ba, na inaasahan natin or ine-expect natin, talagang mangyayari, no, sa timeline na gusto natin. Or, hindi lahat ng gusto nating mangyari, 'di ba, ay talagang mangyayari, no, according to our will. Kaya kailangan natin na matuto tayong magpasensya. Okay? Matuto tayong magantay, 'di ba? At may mga bagay na hindi rin natin pwedeng madaliin, 'di ba? Let's say for example, meron tayong gustong ma-achieve na goal, 'di ba? Hindi lang naman tayo ang gumagawa, 'di ba? Maaaring meron din tayong kailangan tulong ng iba, 'di ba? Yung mga ganon. Kaya may mga bagay sa buhay natin na hindi natin kontrolado. Kaya kailangan natin na matutong magpasensya. Hindi natin pwedeng madaliin ang lahat, no? Kahit siisipin mo, gagawin mo, na kaya mo, 'di ba? Kaya mong i-rush ang sa side mo na pwede mong gawin. Pero yung mga kakailanganin mong mga bagay na ang ibang tao ang kailangan gumawa nun para sa'yo, 'di ba? Hindi natin sila mapupwersa, hindi natin sila mafu-force na yun agad-agad ang gawin natin. 'Di ba? Gawin nila para sa atin, 'di ba? Kaya we need to learn to be patient. We need to learn to to wait, diba? So, we also have zoom in. The answer is there if you look closer. Ayan. There could be a situation dito sa Sagittarius we're in. You need to look closer into it. Baka hindi mo to masyadong napapansin or baka hindi mo masyadong ini-scrutinize kumbaga ang kaganapan, no? At maaring kailangan mong mas pagtuunan mo ng pansin ito, no? Kung ano man ang sitwasyon na to. If this message resonates with you, then alam ninyo ito kung anong sitwasyon ito sa buhay ninyo na kailangan ninyo rito na tignan maigi, examinin mabuti, 'di ba? Ang sitwasyon so that you'd be able to siguro make a decision, 'di ba? Kasi baka isang bagay ito or sitwasyon ito na hindi ninyo masyadong pinagtutuunan ng pansin. This could be a problem solving na kailangan gawin, or this could be a difficult situation na yung parang ini-ignore nyo lang siguro, or alam mo yun, yung yung chill ka lang sa sitwasyon na to, pero maaring kailangan mong pagtuunan nito ng pansin, no? We also have home, appreciate comfort and sense of belonging. Napakaganda. Baka ang iba sa inyo dito sa Sagittarius, you will be staying more sa bahay, no? During this month. Baka kayo ay bakasyon. Feeling ko dito, ang iba sa inyo baka galing abroad or coming from, other parts of the country. Then, siguro ngayon, on vacation kayo.
no? At baka you will be staying longer, no? With your family. Kaya parang magiging homebody kayo this time, you know. And also for some of you, baka you are going to be more ngayon, um, yung bang baka magpapalit talaga kayo din ng approach sa buhay, maaring maibabalanse mo na din ang lahat. Ngayon, maaring babawi ka, no, sa inyong pamilya at pwedeng mas magi-stay ka sa bahay ng mas maraming oras kasama yung inyong mga mahal sa buhay rather than lagi kayong nasa labas, no? Kasi baka yung trabaho ninyo, 'di ba? Baka kayo talaga ay laging nasa labas, nasa biyahe, maaring traveler kayo, and that is part of your job siguro. Kaya bihira kayo magkaroon ng mas mahabang oras kasama ang inyong mga pamilya. So now, maaaring maiiba naman ang inyong sitwasyon. Maaaring iibahin mo naman ang diskarte mo, and siguro sa tuwing magkakaroon ka ng bakasyon, magkakaroon ka ng day off, you will be spending that time, quality time with your loved ones, with your family. You know, mas maa-appreciate mo siguro sa ngayon yung experience na nandiyan yung mga mahal mo sa buhay sa paligid mo lagi, no? We also have a sneaky person, a person with a questionable moral compass. Maging maingat ka din, no? Sa ngayon, maging mapagmatsyag ka, maging mapag-obserba ka because excuse me po, there could be a sneaky person around you. Baka meron ditong taong, alam mo yon, laging yung nagmamatsyag sa'yo, yung inoobserbahan ka, parang ganon, for different reasons. Pwedeng yung sneaky person na to, meron tong balak na sabotahiin ka, at nagta-timing lang to kung kailan ka malingat, kailan ka maging ah ah kung kailan siya tawag dito, kung kailan siya makasingit, 'di ba, sa mga ginagawa mo, kung sa opisina kunyari, 'di ba? Pupuwedeng kunyari nagko-computer work ka, 'di ba? Umalis ka, hindi nakalimutan mong i-lock yung computer mo. So, pupuwede ng sneaky person na 'to, pupuwedeng pakialaman nito ang trabaho mo, 'di ba? So, isa lang 'yan 'no, sa mga pupuwedeng gawin ng mga taong hinto or sa mga kung meron kang mga conversations, 'di ba? Maybe you're having conversations on the phone, conversation with a person face to face, pupuwedeng meron ditong nag-e-eavesdrop, 'di ba? Meron ditong nakikinig, no, sa mga sinasabi mo or sa mga pag-uusap ninyo. Yung mga ganong bagay ba? Kaya kailangan na maging maingat ka. Okay? Learn to be cautious and learn to be observant, no, sa paligid ninyo. At ang importante, papakinggan mo lagi yung intuition mo. Kasi yung intuition mo will always send you a signal if there is someone na parang, alam mo yun, yung mga ganon, yung sneaky, yung mga traidor na tao, no? Iaanuhin ka, no? Titimrehan ka ng intuition mo. If there are people na mga ganyan na kailangan mong iwasan or kailangan mong pag-ingatan. Okay? Kaya yun, kailangan na iba yung pag-iingat, no? Ang gagawin mo, maging cautious ka ngayon, no? Lalo-lalo na sa mga tao sa paligid mo, okay? Sa mga gagawin mo, sa mga sasabihin mo, yung gano'n. So, tignan natin kung ano pa ang mga ganap. And, by the way, I would like to say thank you very much. You know, maraming salamat for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you for your support. At sa mga cross-watchers dyan, maraming salamat po for being here. And, please click the join button po sa baba ng video kung gusto po ninyong mag-member sa channel. Thank you po. So, what else? We have Page of Air. Ayan. So, magiging kayo ngayon, outspoken, no? So, which is really good kasi magkakaroon na kayo ng lakas na loob dito na magsalita, na ipahayag, no, kung ano man ang inyong mga nararamdaman. Kasi baka before, hindi kayo ganon, no? So, there's going to be a shift in your energy sa ngayon at mas magiging honest na kayo ngayon sa kung ano man ang inyong nararamdaman, yung ganon. So, ngayon din,
excuse me, you are going to be more more analytical, 'di ba? More truthful. Hindi ka na yung basta-bastang magsasalita or gagawa ng kahit anumang bagay na, hindi pinag-isipan, yung ganon. So, you will be more na ngayon. You will be more analytical, no? At i-analyze mo yung mga pangyayari before you say something or before you do something. So, which is really good, 'di ba? Magpapakita lang dito kung gaano na kayo ka-matured, gaano na kayo katalino, ka-clever, 'di ba? Sa marami na kayong natutunan sa buhay eh. So, what else? We have Ace of Water. Ayan. So, this is a new beginning energy. No, Sagittarius, Ace of Water is new beginning energy. Napakaganda nito. Meron ditong biyaya na this is divine blessing coming your way. Pwedeng iba-iba ito kung ano yung kailangan ninyo, yun ang ibibigay sa inyo. Kaya iba-iba tayo ng pangangailangan, kaya iba-iba din ang pwede nating matanggap na biyaya sa ngayon, no, Sagittarius? This could be anything. This could be love, this could be money, this could be opportunity for work or for business, no? It could be anything, no? At saka sa mga panahon ngayon, you will be sensitive, you will be intuitive, malakas ngayon yung receptivity ninyo, malakas yung radar ninyo, kaya importanteng gamitin mo yan talaga, no? Na intuition mo, lalo-lalo na sa mga taong ganito, no? Na yung mga sneaky person, sneaky people, no? Gamitin mo yung radar mo talaga para ang tawag dito, mamataan mo agad, mapansin mo agad, no? Kung sino yung yung pwedeng magtraidor sa inyo. So, we have Nine of Water. Wow, napakaganda naman, Sagittarius. This is really beautiful because your wishes, your dreams are coming to fruition. Kaya kayo ay magiging masayang masaya. This is only one reason para kayo ay maging extrang masaya kasi kung ano man yung mga pinapangarap ninyo, ano man yung mga wishes ninyo, might come to fruition na. Claim this, Sagittarius. I-claim nyo na to. Selyuhan nyo na, no? Yung pagki-claim ninyo sa wishes and dreams coming true. Write it down on the comment section below para talagang masil na ninyo yung energy na to. And importante din na i-align ninyo yung inyong energies with this energy. Align your mindset, your thoughts, your feelings, emotions, no, with this positivity lang ang i-project ninyo para wala nang maging sagabal at ito ay talagang mangyari na sa buhay ninyo. Okay? Good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.